lahat. Hello. Magandang gabi, no? Bago ang setup natin ngayon, Carlito. From ano kasi tayo from Forbes to BGC. Wow. Bagong lipat. Last week nasa Forbes tayo, ngayon medyo nag-BGC na, kaya medyo may paano na tayo. Ano tawag dito? Curtain drop ba to? Curtain drop. Tama ba? Basta, may kortina tayo sa likod. Kumusta po kayong lahat, no? Ito napaka-maligayang araw sa inyong lahat. Medyo maulan nga lang sa labas. Sana safe po ang lahat. Hanggang ngayon, di pa rin siya ina-announce na bagyo. Talaga ba? Pero hawagat. Oo, ganun. Okay. Sana po sa lahat ng pauwi, sa kanilang mga tahanan, maging safe po tayo. Yes, and make sure po guys na dapat meron kayong dalang payong. At kung meron man kayong jacket, mag-jacket kayo. Lalo na kung papasok pa lang kasi... yung mga papasok pa lang ngayon. Mababasa yung uniforme nyo for sure. At sana sa mga kumakain po ngayon... Yes! Sana masarap ang inyong ulam! Yes, at sana po, para masarap din ang aming ulam, inaanyayahan po namin kayong mag-send ng mga bituin. Iyon. Kailangan namin ng mga stars mo kasi alam nyo na. Diba? Kailangan din po kami ng masarap na ulam kasi alam mo yun, minsan na lang kami nakakatikim ng mga inihaw na manok, mga ganon, mga barbecue. Paminsan-minsan na lang. Ano naman yung barbecue mo? Medyo tinatamasa ko na yung baliwag na na barbecue. Medyo namimiss na po namin ang lasa ng yes, ng baliwag. Oy, pero speaking of, kung wala man sa atin nag-send ng star, syempre, meron naman nagsusponsor sa atin. Oo, syempre. Diba? May nagsusponsor sa atin. At syempre, gusto po namin pasalamatan ng aming sponsor. Ayan po ay sina Hesenea Aesthetic Clinic. Yes. Saan ba sila matatagpuan, kuya? Meron silang branch sa NS Amoranto sa Quezon City. Sa QC. Tapos meron din sila kasi sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong City. Sa Mandaluyong. Yan. Saan mo ba sila matawagan? You can contact them at 0929-275-1014 or in 0906-208-8183. Ayan. Sana makita rin po namin kayo dyan, Kita-kits dyan. Kailan ba sila bukas? Bukas sila every Monday to Sunday, 10 a.m. to 8 p.m. Yun, kasi minsan po nandyan din kami, no? Kami po yung nagbabantay. Hindi kami mga treat. Tayo ba yung nagbabantay? Walang joke. Siyempre, may mga treatment po tayo dyan, para sa good skincare. Yes, pero ito, kuya, yung suot natin parang medyo related dun sa topic natin. Oo ba? Napag-usapan na ba natin yung topic kanina? Basta tayo pink tayo dito. Pink ka, ako pula ako Pero guys, gusto ko nga rin po sana palang i-promote yung aming workshop, acting workshop po nila Direk. Yan, yes. Kuya, tuwing kailan yan? Tuwing Sabado at Linggo po yan. Nagsimula na noong July 5. Yes. Hanggang August 3 naman yan. Pwede pa po kayong humabol kung gusto nyo pong matuto ng film, TV, and theater acting. Yes, guys, every Saturday, Sunday, tapos 10 sessions. So, meron na lang 9 session, no? Hindi, bale, 8 na lang. Ay, okay, 8 sessions na lang. Mas murang-mura lang naman din yung ating tuition fee. Para po for more details, you can ask us. Pwede kayong tumawag at mag-text sa number na 0927-242-2673 at sa number rin po na 0954-170-2679. Yun. Guys, kontakin nyo na lang kami kung gusto nyo na mag-enroll, gusto nyo kumita sa commercial. Yung mga may pangarap na makasama sa Lucky Me Pancit Canton na commercial. Ang laki-laki kaya ng bayad sa mga ganyan. Kailangan kasi, di ba, matutunan nyo yung right expression, emotion. Kung paano tamang umacting. Kung kumakagat ka ba ng Pancit Canton, paano? Paano ba? Parang susubukan ng Pancit Canton ba? Ay, mga ganun. Wow! Ang galing! Yung inom ka ng kape ka lang. Parang kanino ka bumabangon na mga ganyan. Kailangan nyo po yung matutunan. Yes, kailangan nyo matutunan yan. Okay, guys. Ano pa? Habang hindi pa kayo nag-enroll sa acting workshop ni Direk, pwede nyo naman pong subaybayan ng aming dalawa pa
na live stream. Yan, every Monday meron tayong ano, kuya? Chikahan with Mommy Ray. Yes, every 7 p.m. po yan, Monday. And meron din tayo, of course, every Wednesday. Thursday. Wednesday. Tayo yun. Yes, up top, down low. Samahan niyo po kami lagi dyan. 7 p.m. din yun. Yes, and meron din po tayo ng coffee chat with Daven every Thursday. Yon, at 7 p.m. po yan. Tuwing 7. Mag-ano na kayo. Mag-alarm na kayo. Pag nakakauwi na kayo, ganyan, buksan nyo na yung Facebook nyo, manood na kayo ng live stream namin. And guys, ayan, kung hindi nyo pa po nalalike ang aming mga page sa social media, meron po kami sa Facebook page. Yung Facebook page po namin is Ignis Novus Artist Management. Okay. Sa Instagram po, Ignis Novus Artist Management. Sa TikTok, at ignisnovus.official. Sa First Son Production ng aming mother company, sa Facebook meron tayong First Son Production. Yon. At on YouTube, it's First Son Creatives. Yes, and last? And TikTok. IG. IG, Yes. it's First Son Production. Tama? Yun. Yan. Nadali ni Kuya. Tamang-tama. Pero Kuya, ano bang topic natin ngayon? Related ba to sa love? Pwede, no? Lagi na lang no? Pwede naman. It's yung mga unsent messages natin. Unsent Ikaw messages. ba mga unsent messages, yung mga pinag-type mo pero hindi mo sinesend sa mga tao? Siyempre, meron yan. Pero alam mo, bago natin pag-usapan yan, magpapakilala muna tayo. Siyempre. Guys, ako nga po pala si Charles Dion. And hi guys, I'm Caleb Alvarez and welcome sa Up Top, Down Low! where we talk about what's up top, hot, new, and trendy today. And down low on the chillest conversations happening now in our society. Where we also talk about love, sex, Relationship and current events. Yes, give it. Yes. Bilis yung panahon, no? Parang, nakaramdaman ko na talaga yung Burr months, no? Ako. Di ba? Hindi, medyo. Parang kumakaway na si Jose Marichan sa, Parang konti na lang lalabas na naman siya sa mga screen natin, no? Yes. Pero, maganda naman ang panahon natin ngayon, no? Medyo maulan lang. Pero balita ko, palagi daw suspended ang classes. Yes, suspended ang mga klase natin, mga estudyante. Pero alam mo, tama ka Kuya Caleb, maulan. Ayan, tamang-tama mag-reminisce doon sa mga nangyari sa ating past. Yung isipin na, yung parang pag-iisipan mo ba yung mga gusto mong sabihin doon sa nakaraan mo, ay sa, alam mo yun, yung parang na hindi mo masabi-sabi. Na hindi mo masabi-sabi hanggang ngayon. Kasi ikaw ba, pag umuulan ba, parang may naalala ka? Oo. Di ba? Parang ganun no? Oo, pero not necessarily yung ex ko. Kahit sino naman. Siguro lang, kasi pag maulan, di ba, ang sarap matulog, ang sarap. Alam mo yun, parang nung bata ka, pag maulan, walang ginagawa na pag suspended yung classes, di ba? Meron kang time manood ng TV, magbasa. Ayun, yung mga ganong memories. Talagang may naaalala ka pag umuulan, no? Hindi, pero yung mga viewers kaya natin, guys, kayo ba pag umuulan, may naaalala ba kayo? May namimiss ba kayo, di ba? Comment down below. Yes, and ayan, muna natin, batiin muna natin ang mga nag-comment for tonight. Ayan, syempre, nandyan si Kuya Daven. Sabi ni Kuya Daven, magandang gabi. Hi, Daven. Hi, good evening, Kuya Daven. Ayun, si Kuya Bon Homer, ang may-ari ng gym na kung saan ako lagi pupunta. Good evening, Kuya Bon. Boss, shoutout sa'yo. At ayan, sabi naman ni Mami Ray, good evening mga anak. Hi, Mami Ray. Hi, Mami Ray. Good evening po. Tapos ayan, sabi naman ni Direk, hi Direk, good evening po. Hi Direk, kumusta ka? Sabi niya, maulan na gabi sa inyong lahat. Stay dry. Yes po, Direk. Stay dry, Kuya Caleb. Di ba pwedeng wet? Okay. Dry daw. Pero, ayan nga, no, guys, basta, feel free to comment down below kung ano yung no? Kung anong mga gusto nyo sabihin, kung may pa-shoutout kayo dyan. Tapos kung gusto nyo, samahan nyo rin ng stars. Yes. Hindi naman tayo magtatampo, no? Hindi naman kami, maselan. Okay. Pero kuya, ano nga bang title ng natin ngayon? Anong title ng ating topic? Episode ngayon? Yes, ng episode natin tonight. Okay, ano nga ba? Okay, let's see. Ayun. Unsent Confessions. Okay. Sorry. Unsent Confessions. Unsent Confessions pala. Kanina pa akong messages.
Unsent confessions. Yes, unsent confessions. The messages we never had the courage to send. Okay. Wow. Kayo guys, may mga ganyan ba kayo? Oo, meron. Ikaw? Meron. Hindi kasi di ba, may mga ganun naman talaga minsan eh. Based sa emotion mo din yan, di ba? Lalo na kapag may kaaway ka. Pag malungkot ka, di ba? May gusto kang sabihin pero di mo masabing. Chat mo na lang sa sarili mo. May mga ganun. Alam ko yung mga, ewan ko correct me if I'm wrong or if you think otherwise, may mga tao na kapag meron silang intense emotions, chinachat nila sa notes. Sinusulat nila. Ganun din man ako. Talaga, di ba? Bakit kayo gano'n? Hindi kasi ako never. Okay. Never ako na gano'n. For someone na lagi nagtatanim ng galit. May notes dapat. Siguro kasi ako, hindi ako notes sa phone. Hindi ka ganong person, no? If ever man, journal. Pero it's been a while since It's been a while since I had a journal entry. Okay, gets. Ayun, minsan ganon. Ikaw? Pero usually, pag nagno-notes ka, sa cellphone mo man or sa journal mo, ano yung kino-contain nun? More on expressing your emotions, more on things that should have been, paano mo siya kino-construct? Well, kasi relatively naman, tayong tao. Relatively, expressive. Kalmado naman tayong tao. Kalmado. So, pag ganun kasi, pag you heighten yung emotion ko, hindi ko na-express agad yan eh. It's more like, I'm thinking. Pina-process out mo. Nag-think ako, nagagalit ako, ganyan. So, wala. So, maybe after a while dun. Tapos, ang sinusulat ko lang, hindi how I felt, pero kung ano yung nangyari. Kwento talaga siya. It's more like chronicle. Parang storytelling rather than expressing. Parang, I went to this guy, ganyan. May mga here and there na parang sana ganito yung nangyari. Or, alam mo yun, na I felt ganito, ganyan. Or kaya naman, bakit na hindi niya ginawa to? Yung mga ganong pasakalye. Pero not necessarily na talagang detailed. Detailed na emotions. Okay. Sa akin, medyo naglalaro on both. Minsan, storytelling. Minsan, I express how I felt during that time. Okay. Pero at the same time, minsan, syempre, ayun nga, message, unsent confessions. Okay. Diba? Either galit ako that time, may namimiss, may parang medyo nagre-reminisce. So, minsan, or madalas talaga hindi natin nasasend. Talagang for our own privacy lang. Pero ikaw, may sinabi ka na ba na message, tapos after mong ibigay yun, gusto mo na lumayas? Paano lumayas? Sorry. Parang never mo na makausap. That's your last message. Yeah. Maraming beses na. Bukod dun sa boss mo. Bakit kasama yung boss? Malay mo lang. Wala naman. Like, sa last work mo. Hindi. Okay. Hindi. Maganda yung pag-separate namin. Nung galit sila sa akin for some reason, pero maganda yung, okay naman yung separation. Family member. At saka yung isa, used to be a friend. Friend. Okay. 2 beses lang. Ako meron din. Kasi may time na binigyan ako ng tito ko na galing sa Saudi ng chocolate. Tapos dinala namin dun sa other side di ba yung sa father side ko may nagbigay sa akin ng chocolate. Tapos dinala namin sa province sa mother side ko. Tapos yung sa mother side ko inuwi nila yung chocolate. Tapos sobrang frustrated ko. Minessage ko sila isa-isa ng negative bad comments. Ano chocolate ba kasi yun? As in super dami. Tapos minsan na kasi ako makakain ng chocolate. Tapos parang ang dami ko nang sinabi ganun, hindi ko na-realize na medyo shallow pala yung ginawa ko. Ilang taong ka yan? Ano pa ako nun? Feeling ko nasa 13. Pero talaga, 13 ka na nun Kasi mga parang pag 13, di ba, binata ka na, hindi ka na masyadong ganun eh. Shallow nga ako. Pucha. Kaya sa chocolate ng away. Hindi talaga, okay. Each to their own, di ba? We don't judge. We listen and we don't judge. Okay, pero kayo guys, meron ba kayong mga ganong experience na, alam mo yun, may mga messages ba kayo na
gusto mong isend. Oo. Pero hindi mo magawa kasi either wala kang lakas ng loob or hindi mo kayang harapin kung ano yung magiging consequence. Yes. Oo. Kasi di ba parang ikaw, message ka galit ka or you miss someone. Pero yung isasend mo na, yung hindi mo mapindot. Yes. Kung may ganun kayo, please comment down below. Yes. Sige. Mag-ano tayo dito, mag-usapan tayo dito. Pero ngayon, basahin muna natin kung ano yung mga comments natin for tonight. Ayan. Okay. Let's see. Ayun, sabi ni Mami Ray, ay, good evening pala sa aking kapatid. Hi, Nika. Good evening. I love you. Hi, Ate Nika. Kumusta ka? Ayan, sabi ni Mami Ray, ako, naaalala ko si mama ko kasi lagi siyang nagluluto ng sopas or champorado pag maulan. Oo, totoo naman yun. Diba? Yung tenderly mother love. Diba? Motherly tender, hello. Basta yun. Yung love. Tender mother love. Yun na lang. Ganun na lang. Sige na nga. Ayan, sabi naman ni Kuya Daven, ang namimiss ko pag umuulan, lugaw, yung may itlog. Oo. Sana yung hindi maalat. Maalat ka okay. Sabi naman ni Nika, Kuya, dito na si Daddy. Okay, baby, thanks sa update. Dito nag-update yung kapatid mo, ha? Yes. At ayan, sabi naman ni Mami, good evening, everyone. Hi, tita. Good evening. Good evening, Ma. I love you. I miss you. At sabi naman ni Lola Normie, good evening din. Hi, Lola. Nay, si Lola. Lola, miss po kita. Miss po, Lola. Ayan, nag-comment na ang ating pinaka-favorite Avid na fan. Avid fan. Yan, sabi niya sa ex ko. Huwag ka nang babalik, di ko masend kasi di na raw sila friend. Yun lang. Na-block niya na pala. Pero meron siyang unsent confession, di ba? Okay. Pero ngayon, guys, basta feel free to comment. Ngayon, Kuya, we'll proceed para sa ating first subtopic. Sige. Or first question para sa ating dalawa at syempre sa ating mga viewers for tonight. Okay, let's see. Feeling ko magbabato-topic muna tayo. Ayan na. Ay, eto na pala. Sorry. What's the wildest thing you almost texted but decided to hold back? Sige, ikaw. Ikaw na, nakapula ka sige. Siguro yung yung pag-link up ko ulit dun sa sa someone na kinikita ko. Na parang, siya, FWB. Parang... Wait, ano yung FWB? Gawin na lang natin FOBO. Okay. FOBO na lang, di pala kami ganun ka-friends. Okay. Friends with benefit. Okay, sorry. Okay, FOBO. Ganun. Tapos? Parang nag-story siya about sa buhay niya. Sa condo niya, tas parang medyo na-tempt ako mag-chat, pero hindi ko na-sinend. Ano laman nung, okay, sige, ano laman nung mo? More on lang, icebreaker lang, kasi medyo hindi na kami you don't really talk much. Mag-interact masyado Okay. So parang siguro may may someone na to ganyan. So after thinking about it, wag na lang. Parang wag na lang. Kesa makagulo pa ako, 'di ba? Pero kasi ko ikaw, pero hindi ka sure, hindi mo siya ini-stalk. Hindi, meron sure. Meron na. Sure na. Parang later that week, meron na. Pero before, doon nakita mo, hindi mo pa sure. Hindi ko pa sure. Okay. Pero ikaw. Diba, wait lang. Okay. That saved you from embarrassment. Ako, meron, yung hindi mo sinend. Hindi ko na sinend. Ako naman, meron ako na one time yun nga sa sister ko. Okay. Kasi, nag-away kami. Okay, ganito kasi for context, ako yung tipo ng tao na kunya magkaaway tayo. Ganito ako sa'yo, tapos, for the longest time, I can hold grudge. Like, for 2 years, kami nag-usap talaga. Sinahangin siya sa akin. Pero I forgot kung ba't kami nag-away. Oo.
parang looking back, okay na kami. Looking back, parang magkakwento siya. Ganito ka nga nun eh. Tapos, di ba, no? Parang, Hindi mo alam kung masyado bang shallow yung pinag-awayan nyo. Oo, I have no idea. Tapos siya meron. Sa ko parang, talaga ba? Nag-away tayo. Anyway, yun. Galit na galit ako. Ang dami kong sinabi. Ang dami kong sinabi mga sakit. Pero kasi ako, never ako naging confrontational eh. Okay. So ako, gusto ko isend. Gigil na ako, pero hindi. And I remember, hindi ko siya sinave. Kaya hindi ko masabi sa inyo kung ano yung mga sinabi ko talaga. Binura ko din. Oo, may ganun talaga. Isa yung sa sister ko, tapos isa yung sa friend ko dati. Ano bang nangyari dun sa friend mo? Yung friend ko na yun, close kami, like super close. Super close kami, was in high school. Babae. Tapos, nag-away kami for some reason. Hindi ko alam kung bakit, Hindi ko na alam ba't kami nag-away. Okay. Oo, it just so happened nag-away kami. I was in second year high school na to. Away kami malala. As in yung parang siraan na, ganun. Ako hindi ako naninira. Basta ako ganun kasi ako. Pag magagalit tayo, pero hindi ako naninira. Anyway, yun. Tapos siya, may tumakbo akong student council eh. Parang nabalitaan ko, sinasabihan niya yung mga klase ko, yung mga klase niya na, ba't yung boboto? Ganun, something. Siraan. Sinisiraan. Tapos, din, galit na galit ako. Parang, bakit mo ako, sisiraan na ganyan? Ba't hindi ako boboto? Ganyan. Pero hindi mo alam kung ano yung reason. Hindi mo naman ka nag-away. Okay. It lasted for like 2-3 years. Nag-usap na lang kami, gagraduate na kami, tapos bati na kami. Parang naging okay na ang lahat. Pero, grabe yun. Galit na galit talaga ako. I mean, pag galit kasi talaga ako, hindi ako masalita. Pero yung panahon na yun, talagang alam mo yung gusto mong manakit. Gusto mong sumabog. Pero, hindi ko sinend. Kasi ako ganun din eh. Hindi ko sinesend. I don't keep it. I erase it. I erase it after a while. Kasi parang ako, mas okay na alam mo kasi, to be honest yung mother ko, tinuruan niya ako na never, ever try saying things when you're mad. Kasi hindi mo na siya makukuha pabalik. Tama. Ito totoo yun, no? Kasi, isa sa mga pangaral niya sa akin yun while growing up. Okay. Parang, sa maraming pangaral sa akin ng nanay ko, dalawa lang yung life tumatak sa akin yun. Yung wag kang magsasalita wag kang magsasabi ng kahit ano pag galit ka. At mas mabuti nang alam mo yung totoo sa sarili mo kesa makapaglaban ka pa. Okay. So parang, yung isa, parang choose your battles. Ayun yung pangaral sa akin ni Mami na never kong kinakalimutan. Hanggang ngayon. Sana all may pangaral. Kasi ako, isa lang kasi tumatak sa akin sa lola ko eh. Ano yun? Hindi pinag-aawayan yung pagkain. Isa din yan. Sa lola ko naman yan. Kasi lola ko hindi pinag-aawayan ng pagkain. Ever since I was a kid, wag kayong mag-awayan, wag ang pagkain. Okay. So, okay, sige. Pero going back, yung ganun, usually ba talagang madali mo lang makalimutan? Parang madali kalimutan? Yung reason? Hindi ko talaga naalala. As in at all. Parang, alam mo may mga ganyan, yung nasusustain lang yung galit. Yung galit, ganyan. Yung emotion, kung bakit ako galit sa'yo. Tapos nakakalimutan na natin yung dahilan. Yung root, no? Okay, I don't know if something's wrong with me or I messed up. As in, up until now, I don't know why we fought. What's the reason behind it? Basta alam ko, galit ako sa'yo. And ayun nga, medyo, siguro, ang di lang maganda sa akin, I can hold grudge for like 2-3 years. Okay. As in, kapag magkikita tayo, hangin ka. Actually, may ganyan din ako. Hangin? Yung parang, dadaan-daanan mo lang, ganyan, di ba? As in, wala. Hindi. Kasi iba, di ba, may mga parinig pa, ganyan. Ako wala. Pero, yung mga viewers kaya natin for tonight, kayo ba? Tignan nga natin kung meron kayong mga ganong situation na nakaka-relate kayo. Ayan! Hi, Gaily! Good evening! Gaily, kumusta ka na? Alam ko malapit na pumasok ulit yan eh. Oo, pero si Nanay nag-comment, pagluluto niya raw ako ng dinuguan. Sarap!
Alam mo yung Sana dinuguan all. sa Bulacan, yung tinumis. Alam ko yan, actually. Yung medyo mamantika pa yung ano. Kasi yung isa ko pinapanood sa TikTok, ayun yung paborito niya. Ay. Pero hindi ko mahilig. Hindi ako makain nun eh. Sorry. Ayun, paborito ko yun. Anyways, Nay, thank you po. Abangan ko po yan. Ito naman, sabi ni Ate Bebs, I remember bata pa ako nun. Hindi ko na lang nireplyan mama ko. Ito sana yung i-reply ko sana sa mother ko nung grabe galit niya sa akin at sabi niya na wag ko na siyang tatawaging mama kahit kailan. I was very stubborn ata nung bata ako. Pero ewan ko, I don't know. I'm not yet a father, pero parang sad nun to tell to your daughter, to your son, to your children. Wag mo na akong tatawaging daddy or something. I don't know. Idol na lang. Ayan naman. Ito naman, sabi ni Ma'am Christine, ni Miss Christine, anak, sunod na ako dyan sa langit. Then I realized may isa pa pala akong anak na naiwan sa akin. Okay. Ayun yung hindi niya masabi. Uy, pero we hope na nasa better place po ang inyong daughter. Feeling ko naman. Nasa mabuting kalagayan na siya. Yes. Yun. Sino ba? May nag-comment pa isa. Si Mami lang, sabi niya heart. Okay, let's proceed para sa ating subtopic number 2. Ano nga bang subtopic number 2 natin? Question number 2. Question number 2 is, have you ever typed out a full rant or love confession, then chickened out before hitting send? Chickened out. Ikaw? Oo. Ano yun? Not rant. Ano yun? Love confession. Bukod sa dalawa kanina, oo. Not rant. Love confession naman to. I was in high school. High school? Oo. In love ka na nun? Oo. Oh my God. Okay, I don't know if it's popular or what. Kasi meron ako niligawan 3 years. Wala second year kami. Hindi ako sinagot. Pero gusto raw niya ako. Gusto na ako ng nanay niya kasi magkaiba kami ng religion. Ayan yung okay. Ito yung sa religion na kasi na we cannot be together. Dapat isa yung ano. Pero kumbaga, yung ano kasi natin, subtopic number 1 natin is yung nag-hold back tayo. Oo, nag-hold back. Ito naman, talagang natakot tayo. Diyan takot ka. Ha? Takot ka. Oo. Hindi kasi, paano ba? Ito yung may crush ka, tapos hindi kayo lagi nag-uusap, pero pag nag-usap kayo, tuwa ka. Tumataas yung balahibo mo. Oo. Balahibo lang? Tumataas ang kung ano-ano. Anyway, okay. Ayun. Totoo naman. Going back. High school tayo, raging hormones yan. Okay. Ano yun? Na parang, tapos, I don't know, it was, hindi ko lang kung 3rd year or 4th year. 3rd year to. 3rd year high school kami noon. Ewan ko ba, one night, I was over the moon thinking about her, ganyan. Tapos, ang dami ko sinabi talaga. Walang ganda mo, ganyan. I wanna touch your hair, pero, alam mo yun, right now, I wanna touch her hair, pero may hijab, ganun. Parang ngayon, looking back, parang, sinabi, ang creepy pala. Ang cringe. Oo, cringe. Lahat ng mga bagay. Tapos, alam mo yung, isend ko na. Ay, wag na lang. Okay. Kasi natakot ako, nahiya ako. Nahiya talaga ako na parang ang dami nun eh. Tapos parang gusto ko kitang kasama lagi. I wanna talk to you, ganyan. Pero hindi ako makasingit. Basta, it's wild. It's weird. It's wild and weird. Oo, so hindi ko sinend. Okay. Pero kayo guys, kayo ba, may ano ba kayo, message na takot naman na kayong isend? Diba? Parang hindi na kayo nag-hold back. Natakot na kayo. As in, hindi lang sa may inisip ka, natakot ka lang talaga. Pero ako, alam mo, meron akong ganyan, dalawang types. Okay. Meron ako dun tungkol sa related sa love, meron din related sa rant. Rant, okay. Sa rant sa work. Okay, sige. Ito ba yung work mo ngayon? Feeling ko alam mo na yan. So, parang,
Well, siguro hindi ko siya masyadong ni-rationalize, ganyan. And I really did not have the full perspective kung ano nga ba talaga yung situation. Okay. So I was very shallow or eager to reply and to rant kung ano nga ba talaga yung saloobin ko. Pero looking back, siguro if I had sent that, siguro mas magre-regret ako ngayon. Pero you didn't. Hindi ko sinend. Okay. Hindi ko sinend. Tapos... iba lang yung sinend mo. Oo. Pero in the end, naano ka pa din. Okay lang. At least, di ba? Tapos? At least, yung ethics ng nanay ko, di ba? Nandun. Okay. Nandun sa pinagagawa ko. Okay. For context, I remember this, I don't know, meron tatang rehearsal that time. Rehearsal that And then I was there, nakaupo sa sofa, you approach me, sabi mo sa akin, Kuya, tama ba to? Kasi may mag-show tayo eh. Tapos, Kuya, tama ba to? Ganyan. Sabi ko, bakit? Okay. Mm. Ang sabi mo sa akin nun, sinabi mo sa akin yung... Kwinento ko sa'yo. Kwinento mo sa akin. Akala ko naman ng mga panahon na hindi ko pa sinesend. Hindi ba? Yun pa, sinend niya na. And you were thinking kung tama yung sinabi mo. Oo. Sabi ko, no. Pero, alam mo yun, okay. Sige. Parang balak mo pang mag-retaliate eh. Balak ko pa mag-retaliate during that time. Sabi ko, no, parang, dapat hindi ganun yung sinabi mo. Dapat turo ka mag-garo. Okay, sa work mo to, it was someone who's really bothering Pero yung, naman, sa isa ko namang topic is yung sa love. Siguro yun, medyo... siguro pinaka-recent. Like, after nung relationship ko. Breakup. Sa ko yun, sa ex ko. Parang... Same ex, sorry. Okay. Tapos, parang, ayun na, things ended between us. Pero at the same time, months after, parang... Siya pa din. Naisip ko na, what if i-chat ko siya ganyan. So, parang doon, medyo umiral na yung PTSD ko. Kaya natakot. Pero, siguro natakot na lang ako na baka ano yung mangyari sa akin, ano yung mangyari sa kanya. Emotionally. Okay. Totoo yan eh. Totoo yan. Okay. Meron tayong mga ganyang bagay. Ako naman sa ex ko din. It was college na. Kasi parang after nung high school, college, third year na ako nagkaroon ng girlfriend. Iba, flame lang. Oo nga. Anyway, parang, ang nangyari nun, edi we ended things. Not great. Not good. Tapos, months passed. I want just to check up on her. So, okay. Alam mo yung hindi mo alam yung sabihin mo. Ang dami kong tina-type, tapos baburahin ko. Type ko ulit, baburahin ko ulit. Hindi mo ma-complete yung thought. Talaga sabi ko, okay, ano sabihin ko dito? Alam mo, parang, gusto ko lang malaman, okay ba siya, ganyan. Hindi ko sinend. Wala na akong sinend. As in, buong araw yun, Buong araw yun, ang pahinga ko lang ihi. Ihi lang ang pahinga. Hindi, totoo. Totoo talaga. Okay. Kumbaga, nahihirapan tayo na, alam mo yun. That was the whole day na parang, ano sabihin ko dito? Gusto ko lang naman siyang kausapin. Tapos, graduation, nagkita kami. Hindi kami nagpansinan. Hindi ako pinansin. Pero, the thing is, 2 years after we graduated, siya yung unang nakipag-usap. Oo. Gusto niya makipag-coffee. Pero that time kasi, I was courting someone else. Kaya wag na lang. Sabi ko, let's see kapag sabihan kita. Pero, hindi na kami nag-usap ulit. Nag-usap kami, like, eto lang. Ngayon lang. This year lang. Single ba siya? Hindi ko na tinanong. Okay, hindi ko na tinanong. Pero meron kasi siyang 2 anak. Now. Okay. Wala. Ganun na lang. Gets naman. Okay. Ang hirap kasi, di ba? Parang ano sabihin ko, hindi mo alam. Guys, kayo, may ganun ba kayong experience? Sigan nga natin kung meron bang mga nag-comment. Oy! Andiyan ang tropa ko, si Mark Morota. Sabi niya, up. Oy, thank you sa support, aking kaibigan. Hi, Mark. Kumusta? Sabi ni
Lola, love you, Lola. Tapos sabi naman ni Ma'am Christine, sabi niya, kung love confession, I don't remember, I hesitated. First mover ako lagi. Wow, parang move it. So medyo progressive pala si Ma'am Christine. Sabi niya, kung rant dahil sa galit, may mga chances lalo na kapag malakas ang toyo. Woman. Okay. Ayan. Ayun, buti na lang napapasaya ko ang lola ko kahit nandito ako sa Manila. Okay. Ayan, sabi naman ni Mami Ray, kasi ako if hindi ko kayang isend, hindi na lang ako magsusulat. Ay talaga? Magbubulong na lang daw siya. Pakibulong na Pabulong na lang pala. Okay. Get ko si Mami Ray. Anyone who knows Mami Ray, no? Mami Ray is really vocal. Yes, medyo madaldal din kasi itong nanay natin na to. So, yes. Wala siyang filter minsan. So, mas nalalabas niya na kung ano yung nasa loob niya. Authentic. Authentic. So, parang maybe she doesn't need to like write it down or, text it. Kasi nandun na yung courage for her to say it. To say it, yeah. Yes. I think that's why. Kasi parang siya din, siguro, iniisip niya na, bakit kailangan ko pang i-text kung kaya ko namang sabihin? In person. In person, right? Yes. Marami na pong biktima niyan sa amin, sa mga co-artists ko. Sorry na. Anyways, ayan. Good evening naman po si Tito Armando. Good evening, Tito. Hi, Papa. Kumusta ka? Ayan natuloy. Nareplyan tuloy ni Ma'am Christine si Mami Ray. Sabi niya, bakit daw sulat? Telegrama ba or love letter? Ira pa yan. Sorry na. Oo. Ano pa yung mga, yung babayaran mo bawat word? Didilaan mo pa yung yung selyo. Walang joke. Hindi, totoo naman kasi, it's hard. It's hard for some people. Maybe they just want to tell it, say it, di ba? Kesa isulat. Kesa nga, yun, sulat, was naduwag ka naman bago mo sabihin, edi wag na lang. Wag mo na lang ituloy. Edi if you cannot say it, then don't do anything about it. Okay. Natapos na tayo sa pag-hold back, sa pagiging takot, sa pagiging duwag. Ngayon, let's proceed to our third subtopic na kung saan ang topic ay, have you ever written something just to see how it feels to say it, even if you never send it. Para gusto mo lang maramdaman kapag nalabas mo. Ikaw. Maraming beses. Ay, di ba sabi ko sa'yo, I usually... you do journal. Kumbaga, ando na lahat. Talagang nararamdaman ko na... Minsan kasi, yung emotion yung nagdadala ron sa sinusulat mo eh. Okay. Para sa akin So, ayun, minsan, I already written something na based from my emotions. Yung parang tas nakagawa ko ng kanta. Ganon. Pero, with that, how do you feel? Siguro I channel my emotions during kung kailan ko ba naranasan yon, ganyan. Tapos nire-revive ko siya or nire-recover ko kung ano nga ba yung naramdaman ko during that time. Tapos sinusulat ko. Okay. So may part na nakaka-relate pa rin ako dun sa past, and then may part rin na may tatlong sides kasi ng story. Ako na naman eh. Hindi. Pero ayun, yung past, yung future, yung present saka yung future. So parang nagsama-sama na yung perspective na yun. No, what I mean is like, do you satisfy yourself when you read it? Meron bang urge na fulfill? The goal is not to really satisfy myself. The goal is to express myself. Okay. Okay. Parang gusto ko siyang ilabas lang. Yes, ilabas lang. No need to satisfy someone, kung may audience man, kung ako man, ikikritik ko yung sarili ko. Okay. Sorry ask ko lang. So, after you write it, do you like read it? Oo. May mga, lalo na pag very, special or may ibang dating sa akin yung sinulat ko. May mga letters ako, may mga journal entry ako na hindi ko na nababasa ulit. Gusto ko lang talagang i-jot down. Pero meron talaga na, alam mo yung tatatak, na tama ba yung pagka-express ko dito? Baka may mali akong word, may mali akong sentence or sentences na pwede ko pang i-alter para mas gumanda. Okay. Doon naman tayo nagkakaiba kasi. When I write down,
anything, journal, ganyan, about my personal feelings, about, it's not about work. I don't read it. Okay. I don't read it. Kasi tama ka nga, may baka nasuot ako mali na pwede kong baguhin. Kasi, pag ganon, isipin ko pa siya. Okay. And di ko naman siya babaguhin na kasi, I believe na, nasulat ko na eh. I'm not gonna change it. So, I don't read it. I merely skim it, then keep it. Ganun lang. So, parang ako, no regrets, nothing to prove, nothing to change. Pero ikaw, you read it. May times, pero hindi palagi. Okay, I see. Hindi palagi. May mga piling or selected cases lang na talagang binabasa ko. Yes. Okay. Kayo guys, meron ba kayong ganun na sinusulat para lang maramdaman kung ano nga ba talaga yung sitwasyon o kung ano yung masasabi nyo sa isang tao? Diba? Actually, ako naman, not related sa unsent confessions, no? It is, kasi, okay, before, kapag may mga theme papers sa school, I really write how I feel about a certain topic. And then, sorry, ano ba yung tanong ulit? Have you ever written something? Kaya yan. Kung para maramdaman ko lang. Oo, binabasa ko. If it's like work or school thing, I read it twice or even more times. Just to make sure. Just to make sure, and if yung nafe-feel ko that time, nagre-reflect ba doon sa sinulat ko? Okay, kung na-express mo ba ng tama? Tama. Kasi with the rants, with the emotions, personal emotions, not work, I tend not to look back eh. Kasi once it's out there, it's out there. Yes. I don't read it. It's fine. It's there. Whoever read it, kung may makakita man, sila na bahala mabigyan ng... Sila na bahala mag-critic. Oo, kung ano nung nakita nila, sila na bahala mag-interpret. Yes. Basta ako, I put it out there, nasabi ko kung ano gusto kong sabihin. Okay, gets naman. Pero kayo guys, I mean, if you think otherwise it's good, please comment down below, no? Ayan. Feeling ko merong nakarelate sa atin. Okay. Sabi ni Mami Ray, meron akong isa para sa mga siblings ko. I wrote it sa journal ko, pero until now, I haven't sent it. Okay? Kumbaga, at ito pa yung mga, parang katulad ng topic natin eh. Yung parang we still don't have the courage to tell them. Or, to send it. Diba? Tapos si Ma'am Bevs naman, sabi ni Ma'am Bevs, minsan kapag ganyan, nakakaaliw, isusulat mo siya tapos bubuo ka ng senaryo sa utak mo, role play ba, kumbaga. Pero di naman kaya masabi in person, kaya baliw-baliwan na lang sa isip. Overthinker ka lang. No? Inaano mo pala, no? Oo. Tapos, alam mo yung, totoo yan eh. Okay, Bevs, totoo yan. May pagkakataon ng ganyan. Binubuo mo yung senaryo. Oo, tapos minsan alam mo yung nagagalit pa ako sa sarili ko or nagagalit ako for some reason na bakit niya ginawa to? Pero sa isip ko lang naman yun. Okay, I mean, feeling ko lahat naman, yung parang nag-i-imagine, nag-illustrate ng scenario sa utak. Tapos, alam mo yun. Tapos magagalit ka, maiinis ka na bakit niya ginawa yun? Pero nasa utak ko. Siyempre, masama sila, kwento mo yun eh. Oo, ikaw yung bida dyan eh. Pero, alam mo yun, naisip mo lang naman siya, not necessarily totoo nangyayari siya, pero nagagalit ka. Yes. I mean, do you have that as well? Yes, meron. Ako lagi. Minsan nakakasakit pa ako sa isip ko. Oo. Yung parang gigil na gigil ka, gusto mong manakit sa isip mo. Tapos, after a while, baka na pala akong tanga dito. Alam mo yan? Yes. Tama ka, kuya. Oy, pero guys, you can still share kung nakaka-relate man kayo sa aming topic. Ano nga ba ang next topic natin for tonight? Okay. Ito na, pang-4, tama ba? Yes. Alright, ayan. Have you ever pretended not to see a message because you weren't ready to reply? Ako meron. May mga messages ako na dinedelay ko yung pag-reply ko kasi gusto ko, hindi ko agad siya re-replyan. Gusto ko na iisip ko muna ng maayos. Kung ano yung reply mo. Yes, especially kung work-related siya, kung
medyo sensitibo yung topic, kung medyo malaki yung responsibility na naka-attach doon sa message. Okay. So, kailangan dapat well-constructed yung thought, yung messages. May mga ganyan ako na minsan tino-turn off ko pa yung receipt sa sa Messenger. What do you mean turn off the receipt? Yung hindi nila masisin kung Na-seen ko. Hindi nila makita kung na-seen mo na or hindi. There's a thing like that. There's a thing like that. Sorry, hindi ko alam. Para, alam mo yun, just to be sure. Ako kasi, okay. Hindi ko binubuksan. I don't really open it. Especially, okay. Dalawa yan. Kung hindi ko kilala yung tao, tapos kung kilala ko yung tao, ayoko lang siyang tignan. Okay. Okay, nangyayari yun na parang, someone sent you a message. Yan. Pag nakita ko yung pangalan, mamaya na lang, bukas na lang. Actually, ganyan yung nangyayari sa diba? akin. Mamaya na lang, bukas na lang, hanggang sa wala na. Nakalimutan mo na Nakalimutan ko na mag-reply. Meron yan, okay. This one naman, I don't know if it's my brother or my sister. I forgot na kung ano yung pinag-usapan namin din. Tapos, nag-send siya. Ng message. Well, ako, sige, mamaya na yan. Tapos, akala ko, minsan sa utak ko, nasagot ko na, yung pala hindi pa. May mga ganyan. Ay, akala ko, nakapag-reply na ako siya. Tapos, nagkita kami, ba't di ka nag-reply? Nag-reply. Tapos, titignan ko, hindi ko nga na-replyan. Masakit pa nun, hindi ko pa talaga siya nabuksan. Alam mo kasi, di ba yung pwede mo makita sa labas lang, kahit di mabuksan yung message? Hindi ko man lang pala na-open. Di mo lang na-seen. Oo, hindi ko na-seen. May mga ganong bagay. Pero, may bagay din ako naman na tao na ayokong buksan kasi hindi sa may tampo ko sa'yo, it's just I don't like you. Okay. Parang hindi ka pa ready na makipag-deal with this I just tolerate you in person. Pag sa chat mo ako, ayoko na. Bahala ka dyan. Kaya pala, hindi ka nagre-reply sa akin. Alam mo na. Hindi, parang, tapos pag nagkita kayo, I texted you. So, sorry talaga ba? Kasi I was busy last night. I wasn't on my phone. Ganyan. Pero nakita mo talaga yung message. Ayaw mo lang replyan. Kumbaga, ganun na lang, no? Ayoko Kayo guys, may mga ganun ba kayong scenario na imbis na replyan nyo yung person, parang hindi nyo muna babasahin or kumbaga, isipin nyo muna, mamaya na lang. Di ba? Mamaya ko na lang na-replyan. Comment down below, guys, Anyways, ano nga ba ang ating subtopic number 5 for tonight? I believe this is our last. Hindi. Meron pa isa pala. Isa pa. Okay. This is subtopic number 5 or question number 5. If you had to delete all your unsent texts forever, would you be relieved or regretful? Feeling ko ito unsent notes, di ba? Wala ako kasi hindi. So, if ever na lang may ganyan ako, tas, ako kasi, delete ko agad. So, for me, it's fine. Okay. For me, okay yun. Either way, parang gano'n. Okay yun. Kasi, for me, na-release mo na yung gusto mong sabihin Diba? Na-release mo na yung gusto mong sabihin. You don't have to keep thinking about it anymore. Pero kung may i-unsend, may mabubura doon sa mga confessions mo or sa unsend confessions mo, ano bang classic evidence yun? Evidence ba yun na related sa pagiging cringe mo na tao pag na-in love, ganun? Not just sa in love, kapag galit ka. Kasi there are a lot of things that you think you wanna say or you think you wanna do when you're mad. So ako, pag ganun, hindi ko na ayoko na. Kasi, parang pag huminahon ka na, tapos babasahin mo ulit yung mga pinagkasabi mo na hindi mo pa sinend, parang, tama na, no? Bakit ko sinabi to? Parang, kapag sinabi ko to, wala nang balikan. Kumbaga, what said is said. What's done is done. What said is done. Hindi, kasi parang, walang dyan, nasabi ko na to What na said naman is tayo done. Yung intrusive thoughts mo naman, Carlito Kailangan ko na talaga maging Kailangan mo na magbasa. Nagbabasa na nga ako pa hindi ulit Kasi di
ba? Na parang, ay, shucks. Stupid pala na ito sinabi ko. Alam mo yan, na parang kapag nabasa niya to, sa akin pa yung balik na mali. Yeah, stuff like that. So, pag ako, yung unsent messages, it's fine. It's fine. It's fine. Burahin mo yan. Wala ka nang iisipin pagkatapos. Sa akin, feeling ko, magkakaroon ako ng sense of relief. Pag na-delete ko na yung mga unsent messages mo. Tapos yung mga LSM ko. LSM, sorry. Long story message. Kasi dati, nung bata ko, may pinsan ako na tinuruan niya ako ng pinagbabawal na technique. Yung pinagbabawal na technique na yon, kailangan daw mag-construct ka ng mahabang message, tapos isasend mo siya sa crush mo. So, marami akong sinendan. Marami akong crush dati nung bata. So, ayun, syempre, feeling ko, looking back now, feeling ko mas okay na na ma-delete yun. Kasi ebidensya na yun na ang cringe mo. Cringe moment ko bilang si Charles. Diba? I don't get it. For me, tama. It's a relief. Kasi hindi mo naisipin eh. Hindi mo naisipin, tapos hindi mo na maiisip sa sarili mo, ay, nasabi ko pala to. Yes. Okay. Pero kayo guys, please comment down below if you think it's the same or if you think otherwise, it's fine. Yes. Okay. Tignan nga natin, ano nga ba ang last topic natin for tonight? Ito na, last na. Have you ever typed out a message to someone just to imagine their reaction? And that was enough? Oo. Ikaw, kuya? Oo. Ano nangyari? Oo. Isa sa boss ko, sa unang trabaho, nagsulat ako, it's about some things that I don't want sa office. And I think they have to make an action about it. Medyo cringy pa yun. Siyempre, bata pa. I was like 20, 21. Tapos, hindi ko sinend. Pero, iniisip ko sa utak ko, pag nabasa niya kaya to, ano kaya magiging? Kumbaga, tinitignan, may empath siya ka pa di ba? Ano kaya magiging reaction nitong boss ko to pag nabasa niya to? Parang mainis kaya siya. Parang pag nainis siya, parang feeling ko panalo ako. Gets naman. Sa akin, marami. Yan. Ako naman yung una sa boss ko. Pangalawa, family members. Family members, not necessarily nakaaway ko. Like, it's just, kapag may gusto akong sabihin about them, may it be like may gusto lang akong i-chismis or something. Alam mo yun, nasa utak ko na pag inaano ko na, parang magiging reaction nito. Pag pag na-rationalize mo. The thing is, I sent it. Pero meron kasi iba na hindi sinisend eh. Kumbaga, pa lang, before. Before pa lang. May mga ganyan ako. Yung, especially during the time na bumasa ako ng libro na How to Win Friends and Influence People. Na kailangan dapat daw, you should always be, mindful kung ano ba yung mararamdaman ng ibang tao. So, during that time, syempre, sobrang apektado ako dun sa story or kung ano man yung sinasabi ng libro. So, every time na magsasend ako ng message, i-imaginein ko muna kung ano ba yung reaction nila, mapaparamdam ko sa kanila. Diba? I mean, I don't know if you guys think the same. Kasi parang, kapag iniisip mo yung magiging reaction nung kausap mo, it's like there's satisfaction. May satisfaction na, okay, this is what I wanna say. Tapos nakuha ko yung gusto kong reaction from them. I'm satisfied. Ayun yung sa akin. Kasi may satisfaction na nakuha ko yung gusto ko. But I don't know guys, kayo, do you think the same? Do you feel the same? Nakaka-relate po ba kayo? Comment down below. Anyways, tingnan nga natin kung meron bang nag-comment. Ayun. Meron ba? Wala raw, sabi ng ating staff. Pero guys, eto na. Ito yung paborito natin. Yes, ito na ang paborito natin. Pero before that, gusto ko nga po pala ulit magpasalamat para sa ating sponsor. Yes, andyan po ang Hisinea Aesthetic Clinic. Yan, guys, you can visit them at NS Amoranto, Quezon City at
Shaw Boulevard, Mandaluyong City, and you can contact them at 09 Yeah. 0929-275-1014 and 0906-208-8183. Okay. And syempre, kuya, guys, kung hindi pa kayo marunong umating, pag gusto nyong sabakan. Yeah, makipagsabayan. Sabakan tuloy. Sapakan, ang dami na nun. Kung gusto nyo makipagsabayan sa mga pag-acting, sa mga commercial, sa mga film, sa theater, yan. Maganda tong acting workshop ni Direk Rodel Mercado. You can contact us if you're interested. Kasimula pa lang nito, guys, pwede pa kayong humabol. Nakaka 2 sessions pa lang po and meron po tayong 10 sessions, tama kuya? 10. Every Saturday and Sunday. Hanggang August 3 po yan. And you can contact us for more details sa number na 0927-242-2673 at sa number na 0954-170-2679. Alam mo, napakadaming insights dyan. Kasi lagi ako, panglima ko na to. Panglima ko itong umaaten sa workshop ni Direk. Napakadaming insights pa din. It's like, alam mo yun, yung nakita mo yung mga dati mong pinag-aralan, kumbaga kung nagamit mo na. Nare-refresh ka yun. Okay. Nare-refresh ka. So guys, kung gusto nyo maging classmate, mag-enroll na po kayo sa ating acting workshop ni Direk Rodel Mercado. Yes. And guys, habang hindi pa kayo nakaka-enroll, you can always wait for our live stream. Every week po yan. Meron po tayong Chikahan with Mami Ray every Monday at 7 p.m. And of course, every Wednesday. Up, top, down, low, 7 p.m. And during Thursday naman po, meron kaming coffee chat with the Ven. 7 p.m. din po yan, mga kapatid. Yon. And guys, palike na lang din po ng aming page, Ignis Novus sa Facebook, Ignis Novus Artist Management. Sa IG, same lang din po, Ignis Novus Artist Management. Sa TikTok, ignisnovus.official. Ang ating mother company naman, kuya, sa Facebook ay First Son Production. Sa YouTube, First Son Creatives. And sa IG, First Son Production. Yun. Yan, guys. Okay, eto na. Ito na ang paborito natin. Ito ang Wet Confessions. Ito ang wild, exciting, and true confessions. Ano nga ba ang sinabi ng ating confessor for tonight? Okay, yan. Sige, Ben. Let's see. Medyo racy daw ata yung confession ngayon eh. Pero guys, kayo, kung meron man kayo na confession sa gusto nyong i-share, yes, anonymous po to, hindi po talaga namin, sorry, alam kung sino yung nagpadala. Yes. Okay. Please send us, tuwing Monday and Tuesday before the live, nagpo-post. Yes. Yes, at nandoon sa caption yung ating Google form where you can send your confessions. Yes. Okay, ito na. Nandito na ang ating confession. Let's see. 21F from female. Laguna. Okay, female. Yes, female. I have a secret relationship with my second-degree cousin from dad's side. We've been together for almost 7 months. Nagkakasama na kami simula bata pa, mula sa mga iba't ibang family occasions and reunions. Same kami ng school noon, LM to senior high school. We started this affair last December. December lang. During reunion, nagkainuman, nagkansyawan hanggang sa na-fall. Naisuko ko na ang bataan ko sa kanya last Feb. Alam kong bawal pero may mali ba sa pag-ibig? Okay. Ikaw muna? Sige, ikaw muna. Kasi, yung context, second degree cousin, okay na yun. Yes, it's, parang sa batas, it's malayong kamag-anak na. Acceptable na. Acceptable na yun. You can have a relationship with your second degree cousin. Hindi mo na siya tatawagin pinsan nun. Bolo kayo. Pinsan pa kasi nga. Ang sa akin lang, one thing, isang concern lang. Paano kung nag-break kayo? Hindi awkward. Awkward. Pero hindi, sila lang awkward kasi hindi naman alam ng mga tao sa kanila eh.
Ang weird lang doon, kapag, siguro, ang medyo downside, kapag may nangyaring nabuo. Kapag nabuntis ka. Diba? Okay. Sa atin kasi, sa culture natin, lalo na sabay sila lumaki, tama? And nagkikita sila pag may mga reunion. It's really hard for us na alisin yung konsepto na, ay, family to. No, kahit sa batas natin, second degree cousin, wala na yon. Malayo ka mag-anak mo na yon. It's like, you could be together na. Sa atin kasi nga lang, dahil nga close. More on parang sa household na yung yung discrimination. Kasi nga, ay hindi, kasi lumaki kayong sabay, ganyan. Ano bang advice mo sa kanya? Siguro for me, it's better to reflect. Alam mo yon, kung pares kayo, pag-isipan nyo kung magninilay-nilay kayo kung tama ba yung ginagawa nyo, kung ano yung magiging apekto ngayon and afterwards. Okay. Diba? Gets naman na, syempre, hindi mo mapipigilan yung feelings. May mga ganyan tayo may mga emosyon tayo na minsan hindi talaga natin kayang pigilan. Kaya, may nagagawa tayo. Pero, in the end, mas mabuti na pag-isipan muna talaga natin bago natin gawin yung isang bagay. Hindi, alam mo, maraming nations ang bumagsak dahil sa love. Okay. I mean, it's not related to the context, pero alam mo yun, yung parang hindi nila masyadong pinag-isipan yung ginawa nila. Ako naman, kasi yun na yun, may nangyari yun sa inyo eh. That's the thing. Then, ngayon, if you want to like, consider na ituloy, no, I think, ito ano sa 21. Though, you're legally an adult, 21 ka na, I think you should open it up, kung hindi mo kaya sa parents mo, maybe to your sister, or someone you're close with, para just to have a guidance. Okay, pero ikaw tatanungin kita. Tanong to ni Derek eh. Okay. Ano ba ang mas mahalaga sa'yo? Ang nagpapasaya sa'yo o ang tama? Kung sa kanya masasabihin yan, sa 21F na yan. Kay Miss Madam. Hindi ako, kasi may papasaya sa'yo. Sorry I mean, often than not, kung ano kasi nagpapasaya sa'yo, tama naman. Pero kung nagpapasaya sa'yo, tas mali, wala masaya ka eh. Sa akin before ganyan yung mindset ko. Talaga? Pero ngayon mas yung tama na. Parang mas priority ko na yung kung ano yung tama. Kasi parang mahirap kasi pag lagi mong binibigay yung yung saya yung parang mas okay pa rin nga yung contentment na tama yung dinadaanan mo kaysa pinipili mo naman yung nagpapasaya sa'yo pero 'di ba? Mali naman. Hindi naman nakakatulong sa'yo. Sabi nga ng staff natin, practical yung nagmahal. Tapos, nawala na. Yung nasaktan, naging tama. Ganon. Tingnan natin. Okay, kasi, di ba, we live each day. Saan tayo pupunta? Live, not live. Okay. Ano naman kabiting? Intrusive thoughts mo na naman eh. We live each day. Diba? We take one step at a time. So, kung ano yung nangyayari ngayon, siguro, we don't, about the future, kung masaya ka ngayon, masaya ka. Yun lang siguro yung sa akin. Ayan. Pero ito, may payo ang aming director para sa iyo. Okay. Sabi ng aming director, gawin mo ang tama kasi dadating din ang panahon na magiging masaya ka kasi ginawa mo ang tama. Tama. Madaming magiging conflict sa sitwasyon mo, Iha. Yun. At sabi rin ng aking lola, doon ka na lang sa tama. Yes. Diba? I cannot argue with that. Si Lola na nagsabi. Tama naman, diba? Kasi ngayon, marami talagang conflict yun. Yes. Like, yung unang-una yung family nyo. Diba? Kahit sabihin natin technically, okay lang. Paano kung hindi? Hindi sa kanila, hindi. Diba? Para sa kanila, hindi. Parang magpinsang kayo. Bawal yun. So, wala tayong magagawa. May nangyari sa inyo. Yun nga, you need guidance. Yes. You need guidance
someone older sana, and an adult, though adult na rin kayo, siguro older, just, to give you... Question. Oh. Family member ba rin dapat nila o hindi? Yes. Family member din nila. Kung pwede. Kung pwede. Pinsan rin nila. Kung judgmental yung family members mo, someone else na alam mong makakatulong sa'yo. Okay. Kasi we need guidance. Diba? Yung nga, ikaw sinasabi mo kanina, ano magpapasaya sa'yo o yung tama. Yes. Diba? So, yun, you need guidance, ask guidance from someone who's older and someone na tiwalaan nyo. Na wise. Maybe, kung hindi kayo sabay, ikaw lang, kahit ikaw, just, yun lang. Yes. Alright. Okay. Yes. Okay, guys. Ayun lamang po at maraming salamat. Muli, ako po si Charles Dion. And I'm Caleb Alvarez. Pero before we end, you can follow me on Facebook, it's Caleb Alvarez, and on TikTok and Instagram, it's at Caleb Alvarez 96. Ikaw? Yes, guys, you can follow me at Instagram 143thecharles and in Facebook, Charles Dion po. You can add me or follow me. Okay, so yun lang, guys. Thank you so much for listening to our stories ngayong gabi. Next week ulit, 7 p.m. Kita-kits tayo. So, bye, guys! Yes, good evening, guys. Sana nakauwi na kayo and sana masarap ang inyong ulam. Bye-bye!